sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Araw ng 2007 sa isang imbakan ng tubig sa liblib na kabundukan ng Rizal na natuyot dahil sa isang matinding taktuyot. Habang nahuhukay para sa matubong ang irigasyon, isang matigas na blok ng semento ang tumama sa pala ng isang manggagawa. Nang alisin ang lupa, sumilip ang mapuputing buto mula sa isang bitak. Ito pala ang mga labi ni Padre Mateo, isang 70 taong gulang na pari, at ni Aling Cecilia, isang 50 taong gulang na deboto na 7 taon nang pinaparatangang naktanan dahil sa pag-ibigan. Ngunit hindi sila umalis sa monasteryo. Sa loob ng 7 taon, sila ay nakakulong sa ilalim ng malamig na tubig ng imbakan, sa loob ng sementong hindi mapasukan ng hangin. Nangyari ang insidente noong gabi nga Disyembre 3, 2000, isang gabing napakalamig kung saan bumaksak sa 8 salang temperatura. Si Padre Mateo, na hindi kailanman lumiban sa misa sa madaling araw sa loob ng 50 taon, at si Aling Cecilia na nagabuloy ng kanyang buong yaman na 5 milyong piso matapos pumanaw. Ang asawa at siyang nangangalaga sa kusina ng kumbento ay naglaho ng walang bakas. Kinabukasan, ang kanilang magasilid ay natagpuang payapa sa paraang nakapangingilabot. Ang 50 taong rosaryong pari, ang sobrenamay lamang pera, ang kanyang cellphone at maging ang kanyang magasinalas na dapat sana'y suot niya paglabas lahat ay mayos na nakalagay sa loop ng kanyang silid. Imposibleng ang isang 70 taong gulang na pari na may masamang tuhod at gumagamit ng tungkod ay maglalakat ng nakayapak pababa sa nagyayelong daan sa bundok sa kalagitnaan ng gabi. Ang mas nakapagtataka, ang nag-isang CCTV kamera ng monasteryo ay misteryosong namatay sa loop ng eksaktong 4 na oras at kalahati mula 11:00 gabi hanggang 3:36 madaling araw sa mismong gabing kanilang pakawala. Ngunit isinara ng pulisya ang kaso bilang simpleng paglalayas dahil lamang sa isang hindi kilalang tawak na nagsasabing magkasama silang tumakas. At kinutya ng mundo ang dalawa bilang madisgrasyang lingkod ng Diyos. Sa loob ng 7 taon, ang naiwang anak na babae ni Aling Cecilia ay namahagi ng mga polyeto sa mga terminal ng bus habang nakpapaulan, umiyak at humihingi ng katarungan, ngunit walang nakini. Ano nga ba ang nangyari sa tahimik na monasteryo nung gabing iyon kung kailan pati ang CCTV ay namatay? Bakit ang 2 taong hindi man lang nakapakswat ng kanilang masapin sa paa ay natagpuan bilang malamig na mga buto sa ilalim ng imbakan ng tubig pagkatapos ng 7 taon? Nagsimula ang kuwento noong madaling araw ng Disyembre 3, 2000 sa monasteryo ng Payapa na matatagpuan sa paanan ng isang bundok sa Rizal sa taas na 280 metro mula sa antas ng dagat. Si Aling Nena, ang kusinera, ay laging nagbubukas ng ilaw sa kusina tuwing 4:30 ng umaga. 12 taon na siyang nagtatrabaho sa monasteryo at kabisado niya ang bawat sulok nito kahit pa nakapikit. Noong araw na iyon, binuksan niya ang pinto ng kusina sa gitna ng malamig na dilim at sinimulan ang araw sa pagsasalang ng tubig sa kaldero. Kahit naninigas ang kanyang madaliri sa lamig, hindi niya ito ininda at sinindihan ang apoy gamit ang panggatong. Ang umaga sa monasteryo ng Payapa ay laging nagsisimula sa tunog ng kampana ni Padre Mateo. Si Padre Mateo, na halos 50 taon nang nangalaga sa monasteryo, ay laging nasa kapilya tuwing 4:00 ng umaga at ang tunog ng kampana ay marahan na bumababa hanggang sa baryo. Ang mamatatanda sa baryo ay ginagamit itong hudyat upang simulan ang kanilang araw. Para sa ilan, ang tunog na iyon ang siyang tanda na dumating na ang umaga. Naghihintay si Aling Nena na kumulo ang tubig habang nakikinig. Walang tunog ng kampana. Nagtaka siya, ngunit naisip niyang baka may sakit ang pari, kaya't ipinagpatuloy na lamang muna niya ang paghahanda ng almusal. Habang nahuhugas siya ne bigas at naghihiwa ne gulay, nanatiling tahimik
ang direksyon ne kapilya. Karaniwan sa mga oras na iyon, dapat ay may liwanag ng kandila na sumisilip mula sa mga bintana ng kapilya. Ngunit noong araw na iyon, ang kapilya ay nababalot sa kadiliman. Nang magalas 5, naglakad si Aling Nena papunta sa kapilya. Habang tumatawid siya sa patio, lumalabas ang maputing singaw mula sa kanyang bibig at ang lupa sa ilalim ng kanyang paa ay matigas dahil sa hamog. Nakasara ang pinto ng kapilya at walang tao sa loob. Ang kampana ay nasa kinalalagyan nito mula pakagabi at ang makandila ay patay. Dahil sa natuyong kandila sa platito, malinaw na walang sinuman ang pumasok sa kapilya mula pa noong huling misang gabi. Nagmamadali siyang pumunta sa silid ng pari. Nang buksan niya ang pinto, mayos na nakatupi ang kumot at ang abito ng pari ay nakasabit sa hanger. Ang kanyang lumang cellphone ay nasa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama at ang sobre na may lamang P2,300 ay hindi rin nagalaw. Nakita ni Aling Nena ang rosaryo na laging dala ni Padre Mateo kapag umalis ng monasteryo na kapatong ito sa tabi ng unan. Ang rosaryong iyon ay bigay sa kanyang mentor noong siya ay pumasok sa pagpapari at hindi niya ito binitawan sa loob ng 50 taon. Biglang kinabahan si Aling Nena. Agad siyang tumakbo sa silid ni Aling Cecilia na katabi ng kusina. Si Aling Cecilia ay pumasok sa monasteryo 3 taon na ang nakalipas matapos mamatay ang kanyang asawa at hindi siya lumiban sa pagtulong sa kusina kahit isang araw. Ipinagbili niya ang maliit na bahay na iniwan kanyang asawa at ibinigay ang 5 milyong piso sa monasteryo. Ang perang iyon ay ginamit sa pagpapalit ng bubong ng kapilya at sa pagpapakain ng tanghalian sa mga matatanda sa baryo. Hindi rin nakakandado ang pintong ng silid ni Aling Cecilia. Namutla ang mukha ni Aling Nena nang sumilip siya sa loob. Nakalatak ang kumot, ngunit walang tao, at isang pares ngang sinelas ang maayos na nakalagay sa labas ng pinto. Ang bag, wallet at mangga ide ni Aling Cecilia ay nasa loob lahat ng silid. Sa isang sulok, nakapatong sa isang maliit na panyo ang kanyang paboritong pulsras na jade. Naglaho ang dalawa nang walang anumang dinala. Nanginginig ang kamay ni Aling Nena habang tumatakbo siya papunta sa baryo. Ang pinakamalapit na bahay mula sa monasteryo ay mahigit 20 minutong lakad sa daang bundok. Ang daan ay isang makitid na landas na wala pang 2 metro ang lapad, kung saan kasya lamang ang isang kuliglig. Napapaligiran ito ang matataas na puno ang pinokaya madilim kahit sa umaga at sa gabi. Imposibleng makalakat ng walang flashlight. Noong madaling araw na iyon, ang temperatura ay bumaksak sa 8 C at ang daan ay nababalot ng maputing hamog. Hingal na hingal si Aling Nena pagdating niya sa pasukan ng baryo. At ang una niyang nakita ay si Kapitan Armando, ang barangay captain. Si Kapitan Armando ay nasa kalagitnaan ng kanyang 50 may matipunong pangangatawan at tindig ng isang dating militar. 15 taon na siyang kapitan ng barangay at laging present sa bawat okasyon. Kung may kailangang makpa-ospital sa mga matatanda, siya mismo ang nakahatid gamit ang kanyang sasakyan. At tuwing may espesyal na okasyon, namimigay siya ng tig-1 sakong bigas sa mga nakatirang mag-isa. Nang sabihin ni Aling Nena, habang humihingal na nawawala ang dalawa, hindi nagbago ang ekspresyon ni Kapitan Armando at agad niyang tinipon ang 4 na kabataang lalaki mula sa barangay. Pinangunahan ni Kapitan Armando ang pag-akyat sa daan patungo sa monasteryo, kasunod ang mga kabataan at si Aling Nena. Pagdating nila sa monasteryo, si Kapitan Armando mismo ang nagsiyasat at namuno sa paghahanap mula sa kapilya, sa mga silid, sa kusina, hanggang sa mga landas sa likod ng bundok. Makapal ang matuyong dahon sa landas sa likod ng bundok at walang bakas ng sinumang dumaan doon. Ang ekspresyon ni Kapitan Armando ay nanatiling seryoso at kalmado ang kanyang boses. Nang wala silang makitang anumang bakas, si Kapitan Armando mismo ang tumawag sa presinto ng pulisya. 9:00 ng umaga,
Dumating ang 2 pulis sa monasteryong Payapa. Inikot nila ang loop at labas ng monasteryo at tiningnan ang CCTV camera na naka-install sa pasukan. Isa lang ang kamera at nakatutok ito sa mabatong hagdan sa pangunahing tarangkahan. Nang iriwin ng mga pulis ang video, baka sa kanilang mamuka ang pagkalito. Mula 11:00 ng gabi hanggang 3:30 ng madaling araw, eksaktong 4 na oras at kalahati, ang screen ay naging itim. Ang huling frame bago ang patid ay nagpapakita ng tahimik na hagdan na walang tao. At ang unang frame pagkatapos ay ganun din. Walang sinumang nakunan na umakyat o bumaba sa hagdan ng monasteryo bago o pagkatapos ng mga oras na iyon. Ipinagpalagay ng mga pulis na maring namatay ang kamera dahil sa madalas na brownout sa mga monasteryo sa bundok. Hindi na bago ang brownout sa mga bulubunduking lugar tuwing unang bahaging Disyembre at hindi na nila inisip ang ibang posibilidad. Samantala, kaswal na ipinaliwanag ni Kapitan Armando sa mga pulis ang kanyang magaginawa nung nakaraang gabi. Sinabi niya na naghapunan siya kasama ang kanyang asawang si Geng Reyes sa kanilang bahay bandang alas 6 ng gabi. Naglaro ne tong sa bahay ne kapitbahay nilang si Ginoong Santos mula alas 7 at umuwi ne alas 10 ne gabi. Idinagdak ng kapitbahay na si Ginong Cruz na ang itim na aufe ni Kapitan Armando ay nakaparada sa kanyang bakuran mula namba 12 ngabi hanggang 8:47 ng umaga kinabukasan at hindi man lang gumalaw. Itinala ng mga pulis ang mga pahayag na ito at wala silang nakitang dahilan upang pagdudahan si Kapitan Armando. Siya ang nag-organisa ng paghahanap at ang unang tumugon mula sa barangay, kaya natural na hindi siya pinansin ng mga pulis. Sa unang arawng pagkawala ng dalawa sa monasteryong Payapa, walang nakitang bakas ng dugo o anumang palatandaan ng paglalaban ang mga pulis sa lugar. Walang mga galos o basak na gamit sa sahig ng masilid at kapilya. Sa talaan ng investigasyon, maikli lamang ang nakasulat. 2 individual, posibleng umalis ng kusa, kailangan ng karagdagang investigasyon. Ngunit may isang bagay na hindi napansin ng nga pulis. Sinabi ni Aling Nena sa isang kabataang lalaki habang nakahanap sila nung umagang iyon na nakarinig siyang kakaibang ugong na makinamula sa likod ng kusina nung bandang 11:00 gabi. Tunok daw ito na parang kuliglik, ngunit hindi siya sigurado. Ang tunok ay nagmula sa direksyon ng daan sa likod ng monasteryo at tumagal ng mga 2 o 3 minuto bago nawala ayon sa kanyang alaala. Ngunit hindi naisama ang pahayag na ito sa talaan ng pulisya. Nang humarap si Aling Nena sa mga pulis, bigla niyang binago ang kanyang sinabi min makatunok lang ang hangin ang narinig niya sa bayuko. Habang binabago ni Aling Nena ang kanyang pahayag, si Kapitan Armando ay nakatayo sa ilalim ng medya agwang ng kusina, nakahalukip-kip at nakatingin sa kanya. Sandaling naktama ang kanilang mata at mabilis na ibinaba ni Aling Nena ang kanyang tingin. Walang mababakas na anumang ekspresyon sa mukha ni Kapitan Armando. Ilang araw matapos ang insidente, isang kakaibang sismis ang nagsimulang kumalat sa barangay hall. Nagsimula ito kay Aling Josie, ang presidente ng samahan ng mga kababayhan sa barangay. Si Aling Josie ang may pinakamabilis na bibig sa lugar. Walang balita, maging kasal o binyag o problemang ng kapitbahay ang hindi dumadaan sa kanyang tenga. Sa harap ng 4 na lola sa barangay hall, ibinulong niya na sina Padre Mateo at Aling Cecilia ay tila may espesyal na ugnayan. Maraming beses daw niyang nakita si Aling Cecilia na personal na nag-aasikaso ng pagkain ng pari sa kusina. Kapag umuubo raw ang pari, si Aling Cecilia ang unang nag-abot ng gamot at kapag napupunit ang manggas ng abito ng pari, si Aling Cecilia mismo ang nagtatahi nito. Nagbulungan ang mga tao sa barangay hall at pagsapit ng gabi, ang sismis ay kumalat na sa bawat sulok ng barangay. Ang kuwento na naktanan ang 70
taong gulang na pari at ang 50 taong gulang na deboto ay parang naging katotohanan na habang ipinapasa sa bibig ng mga tao. Unti-unting nabawasan ang mga lolang umaakyat sa monasteryo at nagbago ang tingin ng mga taga-baryo sa lugar. Sa ikalimang araw matapos ang insidente, isang hindi kilalang tawag ang natanggap ng presinto. Napatunayang gumagamit ng prepaid SIM ang tumawag at ang boses ay parang sa isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Simpleng-simple ang sinabi nito. May espesyal na relasyon daw sina Padre Mateo at Aling Cecilia at magkasama silang umalis. Idinagdag ng mga pulis ang impormasyong ito sa talaan ng investigasyon at sa unang pagkakataon, lumitaw sa opisyal na dokumento ang mga salitang sabay na paglalayas. Hindi na sinubaybayan ng mga pulis kung saan binili ang prepaid SIM o kung sino ang tunay na pagkakakilanlan ng tumawag. Sinuri ng mga pulis ang mga bank account at talaan ng transportation ng dalawa. Ang huling transaksyon sa bank account ni Padre Mateo ay 2 araw bago siya mawala at ang kay Aling Cecilia ay mahigit 1 linggo nang hindi gumagalaw. Wala silang sasakyang nakapangalan sa kanila, walang talaan ng pagtawag ng taxi at walang record ng pagsakay sa bus panlalawigan dahil naiwan ang kanilang mga cellphone sa monasteryo, impossible ang location tracking. Ang ideya na ang 2 tao ay kusanglub na naglaho sa gitna ng nagyayelong bundok ng walang pera, walang cellphone at walang sasakyan ay mahirap tanggapin. Halos 50 taon nang hindi umaalis si Padre Mateo sa monasteryo ng Payapa. Kahit sinong taga-baryo ang tanungin, sasabihin nilang bihira siyang bumaba kahit sa bayan. Lalo nang hindi may paliwanag kung paanong ang isang 70 taong gulang na pari na may masamang tuhod at gumagamit ng tungkod ay maglalakad pababa sa nagyayelong daan sa bundok sa kalagitnaan ng gabi. Sa kabila nito, inilagay NG Pulisya ang posibilidad NG sabay na paglalayas bilang sentro NG kanilang investigasyon. Pagkatapos nun, dumating sa istasyon ng pulis si Isabel, ang anak ni Aling Cecilia. Si Isabel ay nasa mga unang taon ng kanyang 30 at may maliit na beauty parlor sa Antipolo. Mahigit 20 taon na silang mag-ina na lamang matapos maagang pumanawa ang kanyang ama. Kahit nang pumasok ang kanyang ina sa monasteryo, tuwing linggo ay dumadalaw siya upang sabay silang mananghalian. Tumayo si Isabel sa harap ng desk at muling ipinasa ang missing person report. Sinasabing tumawag sa kanya ang ina 2 araw bago ito mawala. Sa tawag na iyon, nanginginig daw ang boses ni Aling Cecilia, hindi tulad ng dati, at sinabi nitong parang may malaking mangyayari. Nang tanungin niya kung ano iyon, hindi na nakasagot ang ina at ibinaba ang telepono. Bakasam mata ni Isabel ang ilang gabing walang tulog. Itinaas niya ang kanyang boses at sinabing hindi kailanman alis ang kanyang ina sa monasteryo. Isang taong hindi lumiban sa pag-alaga sa puntot ng kanyang ama. Isinulat ng pulis ang pahayag ni Isabel, ngunit walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sinabi ng pulis kay Isabel na dapat din nilang isaalang-alang ang posibilidad na kusa silang umalis. Muling sinabi ni Isabel na hindi kailanman umalis ang kanyang ina nang hindi nagpapaalam sa kanya, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng pulis. Hindi makatayo si Isabel mula sa upuan, nakayuko at nakapatong ang mga kamay sa kanyang mga tuhod ng matagal. Samantala, may isa pang katotohanan tungkol sa monasteryo ng Payapa na nakatago sa isang sulok ng mga talaan ng investigasyon. Ang 50 ektaryang lupain na pinamamahalaan ng monasteryo ay matagal nang pinag-uusapan bilang lokasyon ng isang resort na itatayo ng isang developer, ang Sierra Development Corporation. Ay sinusulong ng presidente ng Sierra Development, si Jinwong Tan, ang pagbili ng lupa sa pamamagitan ni Kapitan Armando. At si Kapitan Armando ay nakatanggap ng 10 milyong piso
bilang paunang bayad sa isang bank account na hindi nakapangalan sa kanya. Ang account na iyon ay nakapangalan sa kapatid ng kanyang asawang si Ngang Reyes at ang mga deposito ay hindi makikita sa karaniwang pagsusuri ng bank account. Noong nabubuhay pa, mahigpit na tinutulan ni Padre Mateo ang planong ito at nagsumite pa ng petisyon sa munisipyo. Nalaman kalaunan na si Aling Cecilia habang nag-ayos ng mga papeles ng pananalapi ng monasteryo sa kusina ay nakapansin ng nga irregularidad sa mga dokumento ng lupa at ipinaalam ito kay Padre Mateo. Ngunit ang isyu ng alitan sa lupa ay hindi kailanman binigyan ng importansya sa paunang investigasyon. Itinuring ng pulisya ang problema sa lupa ng isang monasteryo sa bundok bilang isang maliit na alitan lamang sa loob ng baryo at hindi nila naunawaan ang bigat ng 10 milyong piso. Muling sinuring ng pulisya ang alibi ni Kapitan Armando. Ang asawa niyang si Ngang Reyes ay nagsabing umuwi ang kanyang asawa ng alas 10 ng gabi, nanood sila ng telebisyon at natulog ng alas 11. Ang miga pahayag ni miga kapitbahay na sina Ginoong Santos at Ginoong Cruz ay eksaktong tumugma sa sinabi ni Kapitan Armando. Ang mapahayag ng tatlo ay makakatugma hanggang sa minuto at hindi pinagdudahan ng pulisya ang kanilang katumpakan. Ang katotohanang hindi gumalaw ang itim na AUV ni Kapitan Armando mula sa kanyang bakuran ay sinuportahan ng testimonya ng kapitbahay na si Ginoong Cruz. Ngunit may isang bagay na hindi sinuri ng pulisya. Sa likod ng bahay ni Kapitan Armando, may isang makitit na daanang pansaka na bihira ng daanan kahit ng mataga-baryo at ang daang ito ay papunta sa likod ng bundok ng monasteryo. Ang daan ay natatakpan ng matataas na damo at hindi madaling mapansin kahit sa umaga. Walang kahit isang CCTV camera na naka-install sa daang iyon. May isang kuliglig sa kamalig ni Kapitan Armando, ngunit hindi sinuri ng pulis kung ito ba ay ginamit o hindi. Ang simpleng pag-isip na kung hindi gumalaw ang AUV ay hindi siya umalis ang naging butas sa investigasyon. Sa ika-10 araw matapos ang insidente, dumalaw sa monasteryo si Mang Lito, ang technician mula sa kumpanya ng CCTV para sa isang inspeksyon. Si Mang Lito ay isang tahimik na lalaki na nasa unang bahagi ng kanyang 40 at siya lamang ang nag-alaga ng makagamitang panseguridad sa 12 maliliit na simbahan at monasteryo sa lugar. Matapos surian ang mismong camera at ang power cable, napakunot ang kanyang nu. Napansin ni Mang Lito na ang 4 na oras at kalahating patid sa video ay hindi may paliwanag ng simpleng brownout lamang. May mga bakas sa koneksyon ng power cable na ito ay sapilitang tinanggal at muling ikinabit. Ang isang gilid naga plastik na takip sa paligid naga koneksyon ay bali na nanggangahulugang hindi ito brownout kundi sinadyang pinutol naga isang tao ang kuryente. Tatangkaying ipaalam ni Mang Lito ang katotohanan ito sa pulisya, ngunit bago iyon nakatanggap siyang isang tawag sa kanyang cellphone mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Walang sinuman ang nakaalam kung ano ang nilalaman ng tawag na iyon. Pagkatapos ng tawag, kitang-kita ang pagiging seryoso sa mukha ni Mang Lito at bahagyang nanginginig ang dulo ng kanyang madaliri. Isinulat ni Mang Lito sa kanyang inspection report na ito ay pansamantalang pagkawalan ng kuryente dahil sa di magandang connection at hindi na siya nagsalita patungkol sa kaso. Inilagay niya ang report sa kanyang bag. Nakmamadaling umalis sa patio ng monasteryo at ang kanyang likuran ay pinapanot ni Aling Nena mula sa bintana ng kusina. Sa pagtatapos ng Disyembre ng taong 2000, pansamantalang isinara ng pulisya ang kaso ng pagkawala sa monasteryo ng Payapa bilang isang simpleng paglalayas. Sa huling pahina ng talaan ng investigasyon, nakasulat ang pangungusap, itinuturing na kusang pag-alis, muling bubuksan ang investigasyon kung may bagong impormasyon.
Ang talaang iyon ay inilagay sa pinakailalim ng isang kabinet sa istasyon ng pulis at wala nang sinumang muling nagbukas nito. Paglabas ni Isabel sa istasyon Nege Pulis, lumingon siya. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang lukot na kopya ng missing person report. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay tumatagos sa kanyang manipis na kawat, ngunit hindi niya isinara ang butones nito. Namumula ang kanyang mata at mahigpit na nakatikom ang kanyang mga labi. Sa ilalim ng ilawang poste sa harap ng istasyon, humaba ang kanyang anino. Isinuksok niya ng malalim ang report sa bulsa ng kanyang coat at tumingala sa madilim na langit. Habang bumababa si Isabel sa hagdan ng istasyon, ang kanyang likuran ay mukhang maliit at nag-isa, ngunit hindi huminto ang kanyang hakbang. Tagsibol ng 2001, katahimikan ang bumalot sa monasteryo ngang payapa sa halip ng mga bulaklak. 3 buwan na ang lumipas mula nang mawala sina Padre Mateo at Aling Cecilia, ngunit wala pa ring balita sa kanilang kinarorunan. Hindi na bumibisita ang pulis sa monasteryo at ang talaan ng investigasyon ay kinakalawang nasa loob ng kabinet. Sa panlabas, nagpatuloy ang pangaraw-raw na buhay sa monasteryo, ngunit ganap nang nagbago ang hangin sa loob nito. Si Aling Nena ay patuloy pa ring nagsisindi ng ilaw sa kusina tuwing madaling araw, ngunit mag-isa na lamang siyang nagsasalang sa kaldero at naghahanda ng masangkap. Walang umupo sa sulok ng kusina kung saan dati laging nandun si Aling Cecilia. Isang bakanteng unan na lamang ang nakalagay dun. Walang tumutugtog sa kampana sa kapilya at tuwing alas 4 ng umaga, ang monasteryo ay napakatahimik. Ganap ng huminto ang pag-akyat ng mga lola mula sa baryo at ang mga tuyong dahon ay naiwang nakakalat sa patio. Mula sa dioceses, ipinadala si Padre Miguel bilang pansamantalang tagapamahala upang punan ang puwesto ni Padre Mateo. Si Padre Miguel ay isang parina na sa huling bahagi ng kanyang 40 at sa unang araw pa lang niya sa monasteryo, mabilis niyang naramdaman ang kakaibang kapaligiran. Sinabi ni Padre Miguel na ayusin niya ang silid ni Padre Mateo at sinimulang ilagay sa mga ng magagamit dito ang mga banal na kasulatan, dokumento, album ng larawan at mga liham na inipon ni Padre Mateo sa loob ng 50 taon ay inilagay sa mga kahon. Ipinatong niya ang kahon sa bodega sa likod ng kapilya at kinandado ang pinto nito. Ganun din ang ginawa sa silid ni Aling Cecilia at nilagyan pa ng karakdagang kandado ang pinto. Pinanud ni Aling Nena mula sa malayo abang kinakandado ni Padre Miguel ang silid ni Aling Cecilia nung nitwala siyang sinabi. Noong gabing iyon, mas matagal siyang nanatili sa kusina at pinanud ang dilim sa labas ng bintana nang hindi pinapatay ang ilaw. Narinig ni Isabel ang balitang isinara na ang mabakas ng kanyang ina, kaya't pumunta siya sa monasteryo. Nang tumayo si Isabel sa harap ng pinto ng silid ni Aling Cecilia, malamig na kumikinang ang bagong kandado. Hiniling ni Isabel kay Padre Miguel na ibalik sa kanya magamit ng kanyang ina, ngunit tumanggi ito gamit ang mga alituntunin sa pamamahala ng ari-arian ng monasteryo bilang dahilan. Mahigit 1 oras na naghintay si Isabel sa patio at sa huli bumaba sa daan ng bundok ng walang dala. Habang bumababa, unti-unting lumilit sa kanyang paningin ang bubong ng monasteryo at ilang beses siyang lumingon. Samantala, lalong lumakas ang impluensya ni Kapitan Armando sa baryo. Nanatili siyang kapitan kahit matapos ang insidente at mas naging aktibo pa sa mga gawain sa komunidad. Siya ang gumastos para sa pagpapalit ng bubong ng barangay hall at siya rin ang nakipag-ugnayan sa munisipyo para sa pagsesemento ng daan papasok sa baryo. Nagpasalamat ang maataga baryo kay Kapitan Armando at wala ni isa man ang nagduda sa kanya tulad ng dati. Dumadalo siya sa mga okasyon at tinutulungan ang mga matatanda sa kanilang pagpapagamot gamit ang kanyang sasakyan. Ngunit sa likod nito, tahimik niyang isinusulong ang transaksyon
sa lupa kasama ang presidenteng Sierra Development. Ang petisyon laban sa development na isinumite ni Padre Mateo sa munisipyo ay natural na navalan ng bisa matapos siyang mavala. Sinimulan ni Kapitan Armando na kuhanin ang mapirma nga mga residente para sa kasunduan sa development ng 50 ektaryang lupain ng monasteryo at naniwala ang mga residente sa paliwanag niyang makakatanggap sila ng kabayaran kapag natuloy ang development. Nagdeposito ang presidente ng Sierra Development ng karagdagang 2 milyong piso sa account na hindi nakapangalan kay Kapitan Armando na nagpataas sa kabuuang paunang bayad sa 12 milyong piso. Kumuha ang bahaging pera ang asawa ni Kapitan Armando, si Geng Reyes, at itinago ito sa pinakailalim ni kanilang aparador. Tag-araw 2001, mas madalas nang nagsasara ang beauty parlor ni Isabel sa Antipolo. Muli siyang pumunta sa istasyon ng pulis upang hilingin ang muling pagbubukas ng investigasyon. Ngunit paulit-ulit lang na sinasabi ng pulis na mahirap itong gawin ng walang bagong ebidensya. Nagpadala si Isabel ng mga petisyon sa munisipyo, Kapitolyo at sa Malacañang, ngunit tanging mga text message ng kumpirmasyon ng pagkatanggap ang kanyang natatanggap. Nagpasya si Isabel na gumawa ng sarili niyang polyeto. Ipininta niya ang mga larawan ng kanyang ina at ni Padre Mateo at sa ilalim nito, isinulat niya ang petsa ng pagkawala, mga paglalarawan at ang kanyang contact number. Idinikit niya ang mapolyetong ito sa mga poste, hintuan ng bus at mga salamin ng mga tindahan. Kapag umulan, nababasa ang mga polyeto at lumalabo ang mga letra, kaya't kinabukasan, babalik si Isabel upang magdikit ng mga bago. Taglagas ng 2001, dumala sa monasteryo si Dr. Reyes, isang matagal ng kaibigan ni Padre Mateo. Si Dr. Reyes ay isang doktor na nasa huling kanyang 40s na may maliit na klinika sa bayan at noong kanyang kabataan, 3 taon siyang naksilbi bilang sakristan sa ilalim ni Padre Mateo. Kahit matapos iwan ang paglilingkod, tuwing unang linggo ng buwan, dumadalaw siya sa monasteryo upang makipagsaa sa pari at tingnan ang kanyang kalusugan. Matagal na nakatayo si Dr. Reyes habang tinitingnan ang mga nakakandadong pinto ng monasteryo na binabantayan ni Padre Miguel. Mula noong araw na iyon, gumastos siyan 12,000 mula sa sarili niyang bulsa upang mag-imprenta ng mga bagong polyeto at ipinamahagi ang mga ito sa mga simbahan, palengke at terminal sa 3 kalapit na bayan. Nakipagkita siya kay Isabel at tuwing Sabado ng umaga, sabay silang namimigay ng mga polyeto sa harap ng terminal ng bus sa bayan. Sa 10 taong dumadaan, 2 o 3 lang ang kumukuha ng polyeto. Karamihan ay umiiwas ng tingin. Lumipas ang 2002, 2003 at 2004. Sa bawat pagpapalit ng taon, unti-unting kumukupas ang larawan ng ina ni Isabel sa mga polyeto at ang mukha ni Isabel ay nagsimula na ring magpakita ng bigat ng panahon. Ang kanyang beauty parlor ay madalas ng sarado, kaya't unti-unting nawala ang kanyang suki at 3 buwan na siyang hindi nakakabayad ng upa. Ngunit tuwing Sabado ng umaga, naroon pa rin siya sa harap ng terminal. Si Dr. Reyes naman, pagkatapos ng kanyang trabaho sa klinika, ay tumatawag kay Isabel tuwing gabi upang alamin kung may bagong impormasyon, ngunit pareho lang ang sagot araw-araw. Taksibol ng 2005, nagsabit si Isabel ng isang maliit na tarpaulin sa pasukan ng daan papuntang monasteryo ng Payapa. Nasa tarpaulin ang malarawan ng kanyang ina at ni Padre Mateo, kasama ang salitang hinahanap po namin sila. Nasira ng ulan at hangin ang tarpaulin at gumawa si Isabel ng bago upang isabit ulit.
Nang isabit niya ang pangatlong tarpaulin, nagsimula na siyang tingnan ng mga taga-baryo sa kakaibang paraan. Sa isang pulong barangay, binanggit ni Kapitan Armando na nakakasira raw sa ganda ng lugar ang tarpaulin at sumang-ayon ang ilang residente. Napilitan si Isabel na ilipat ang tarpaulin sa mas tago at hindi gaanong nakikitang lugar. Ang development ng lupain ng monasteryo ay tuloy-tuloy. Nakuha ni Kapitan Armando ang pirma ng lahat ng 32 residente at ang Sierra Development ay nagsimula na sa kanilang Environmental Impact Assessment. Isinabit ang artist rendering ng resort sa Barangay Hall at ang mga residente ay puno ng pag-asa habang kinakalkula ang kanilang matatanggap na kabayaran. Si Kapitan Armando ay nakikipakamay at nakangiti sa harap ng mga tao habang ang kuliglig sa kanyang kamalik sa likod bahay ay kinakalawang na. Walang sinumang tumitingin sa kuliglig na iyon at walang sinumang nakakaalala sa daanan sa likod ng kamalik. Hindi lumiban si Isabel sa pagtayo sa harap ng terminal ng bus tuwing Sabado kahit isang beses. Minsan, nakatayo siya habang umuulan. Minsan, nanginginig ang kanyang kamay sa lamig at hindi niya may bigay ng mayos ang polyeto. Sa bulsang kanyang coat, naroon pa rin ang lukot na kopya ng missing person report na natanggap niya 5 taon na ang nakalipas. Putput na ang magilid nito, ngunit hindi niya ito itinatapon. Sa loob ng 5 taon, ang tanging naiwan sa tabi ni Isabel ay isang bunton ng kupas ng mga polyeto, ang putput na report at ang huling masalita ng kanyang ina. Parang may malaking mangyayari, taglamig na ikibinbesh, bumagsak ang unang hamok sa bundok sa likod ng monasteryo na payapa. Walang bakas ng paa ang makikita sa patio na nababalot ng niebe at mahahabang yelo ang nakasabit sa mga medya agwa ng kapilya. Si Aling Nena, ang kusinera, ay umalis sa monasteryo sa pagtatapos ng taglamig na iyon. Habang nag-impake, huli niyang inikot ang kusina at matagal na tinitigan ang bakanteng unan sa puwesto kung saan laging nakaupo si Aling Cecilia. Ilang beses bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Sa pagalis ni Aling Nena, si Padre Miguel na lang ang naiwan sa halos abandonadong monasteryo at wala nang sinuman sa baryo ang bumabanggit patungkol sa monasteryo ng Payapa. Tag-araw ng 2007, isang matinding taktuyot ang tumama sa buong Rizal. Hindi dumating ang tag-ulan. Walang kahit isang patak ng ulan ang bumaksak sa buong Hunyo at pagsapit ng Hulyo, nagsimulang makabitak-bitak ang palayan sa baryo. Ang imbakan ng tubig sa ibaba ng monasteryo na karaniwang may lalim na 3 metro ay natuyo hanggang sa makita na ang ilalim. Ang mga talahib sa paligid ay natuyo at nanilaw. At ang putik sa ilalim ay nagkabitak-bitak na parang likot ng pagong. Nagpasya ang mga taga-baryo na mag-install ng water pump upang makuha ang natitirang tubig para sa kanilang mapalayan at nagpadala ang munisipyo ng isang backhoe. Ika-4 ng Hulyo, habang nahuhukay ang 3 manggagawa sa ilalim ng imbakan, isang kakaibang bagay ang kanilang natagpuan. Habang hinuhukay ang lupa para sa mga tubong ng irigasyon, isang matigas na bagay ang tumama sa pala. Inalis ng isang manggagawa ang lupa at lumitaw ang isang kulay abong blok ng semento. Hindi lang ito isang blok. 2 makatabing blok ng semento ang bahagyang nakalubog sa putik at ang bawat isa ay kasinlaki ng isang tao. Noong una, inakala ng manggagawa na ito ay malabi ng isang lumang istrukturang pang-agrikultura. Ngunit nang hugasan nila ng tubig ang ibabaw ng semento, may nakita silang puting bagay na sumisilip mula sa isang bitak sa isang blok. Nang tingnang mabuti ng isa sa kanila, napasigaw siya. Ang nakalabas mula sa bitak ay butong ng tao. Agad nilang itinigil ang trabaho at tumawag sa pulisya. 2:00 ng hapon, dumating ang mapulis at ang forensic team. Pinalibutan nila ng police tape ang lugar. Dahan-dahang sinimulang buksan ng forensic team ang 2 blok ng semento. Sa unang blok, natakpuan ang bungo at mga buto ng itaas na bahagi ng katawan.
kasama ang isang kinakalawang na piraso ng metal na hindi na makilala. Itinaas ng isang miyembro ng team ang piraso ng metal gamit ang tiyani, bagamat kinakalawang. Mahuhulaan pa rin ang orihinal na hugis nito. Ito ay isang maliit na medalyon na ginagamit ng pari. May nakaukit na mga letra rito at nang alisin ang kalawang, malabong lumitaw ang pangalang Mateo. Inabot hanggang gabi ang pagbubukas ng pangalawang blok ng semento. Kinailangan ng nga ilaw at sa paligid ng imbakan, naktipon ang 12 ng taga-baryo na nakarinig ng balita. Sa loob ng pangalawang blok, natakpuan din ang mabutong tao. At sa pulsuhan nito, may suot na pulseras na jade. Ang pulseras na ito ay kapareho na iwan sa silid ni Aling Cecilia 7 taon na ang nakalipas. Ngunit walang nakapagsabi kung suot niya ba ito nung araw na siya inawala. Kumuha ang forensic team ng mga sample para sa DNA testing mula sa parahong mga labi at ipinadala ang mga ito sa National Bureau of Investigation, NBI. Nung gabing iyon, pagkatapos ng 10 araw, dumating ang resulta mula sa NBI. Ang DNA mula sa unang labi ay tumukma sa sample na ibinigay ni pamilya ni Padre Mateo. Ang DNA mula sa pangalawang labi ay tumukma sa sample na ibinigay ni Isabel. Si Padre Mateo at Aling Cecilia na nawala mula sa monasteryo ng Payapa 7 taon na ang nakalipas ay natakpuan sa ilalim ng imbakan ng tubig sa loob ng semento. Hindi sila naktanan. Sila ay pinatay at isinilid sa semento. May karagdagang natuklasan sa report ng NBI. Sa bungo ng unang labi, may bali sa likod ng ulo na tila sanhi ng pagpalo ng isang matigas na bagay. Mayroon ding katulad na bali sa bungo ng pangalawang labi at may mga marka sa kanyang mga pulsuhan na tila mula sa pagkakatali ng alambre. Pareho silang pinakpapalo sa ulo, itinali ang makamay at inilagay sa semento. Ito ay isang kaso ng pagpatay, hindi simpleng pagkawala, na nabunyak pagkatapos ng 7 taon. Agad na binwo ng Philippine National Police ang isang Special Investigation Team. Ang namuno sa team ay si Detective Cruz, isang 40 anyos na veteranong investigador na nakalutas na ng 6 na cold case sa kanyang 15 taong serbisyo. Sa unang araw niya, hiniling ni Detective Cruz ang lahat ng talaan ng investigasyon mula 7 taon na ang nakalipas at binasa niya ito mula simula hanggang dulo noong gabing iyon. Matapos basahin ang natalaan, naging mabigat ang kanyang ekspresyon. 2 bahagi ang unang minarkahan ni Detective Cruz. Ang isa ay ang 4 na oras at kalahating patid sa CCTV noong araw ng insidente at ang isa pa ay ang testimonya tungkol sa ugong ng makina na sinabi ni Aling Nena sa isang kabataan ngunit binawi sa harap ng mga pulis. Pinuntahan ni Detective Cruz ang dating hepeng pulisya na humawak sa kaso. Retirado na ito at may-aring ng isang malit na sari-sari store. Nang tanungin siya ni Detective Cruz tungkol sa kaso sa monasteryo ng Payapa, umiwas ng tingin ang dating hepe at sinabing sa panahong iyon, wala silang ibang nakita kundi paglalayas. Tinanong ni Detective Cruz kung sinuri ba nila ang alitan sa lupa at ang bank account na hindi nakapangalan kay Kapitan Armando. Nanahimik sandali ang dating hepe at sinabing hindi niya narinig ang tungkol doon. Nanginginig ang kanyang kamay sa ibabaw ng counter. Ngunit hindi na nagtanong pa si Detective Cruz at tumayo na. Natanggap ni Isabel ang balita mula sa NBI habang nagpapatuyong buhok ng isang customer sa kanyang parlor sa Antipolo. Nabitawan niya ang blower, lumabas siya sa likod ng parlor, sumandal sa pader at matagal na nanatili doon. Bahagyang nanginginig ang kanyang balikat, ngunit walang luhang tumulo. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang putput na missing person report. 7 taon niyang hinintay ang pagbabalik ng kanyang ina, ngunit ang bumalik ay ang mabuto nito. Muli niyang itinupi ang report, isinilid sa bulsa at humiwalay sa pader upang tumayo ng tuwid.
Sa opisina ng Special Investigation Team, idinikit ni Detective Cruz ang isang mapa ng paligid ng monasteryo ng Payapa sa isang whiteboard at gumuhit ng tatlong pulang bilog. Ang una ay ang monasteryo, ang pangalawa ay ang imbakan ng tubig, at ang pangatlo ay ang bahay ni Kapitan Armando. Ang distansya sa pagitan ng tatlong lugar ay wala pang 800 metro bawat isa. Sa isang sulok ng whiteboard, isinulat ni Detective Cruz ang Statute of Limitations, Disyembre 3, 2015, at sa ilalim nito, idinagdag niya natitirang panahon. Humigit kumulang 8 taon. Nagtipon ang 6 na miyembro nok team sa harap nok whiteboard at walang gimik na itinuro ni Detective Cruz ang 3 pulang bilog. Muling nagsimula ang investigasyon. Agosto 2007, 15 araw na ang nakalipas mula nang mabuo ang Special Investigation Team. Nagpasya si Detective Cruz na simulan ang investigasyon sa pagkuha ng ebidensya. Ang pinakamahalaga ay balikan ang mga bagay na nakaligtaan sa paunang investigasyon 7 taon na ang nakalipas. At ang unang inutos niya ay ang muling pagsisiyasat sa monasteryo ng Payapa. Nang dumating ang 4 na miyembro ng team, ibang-iba na ang itsura ng monasteryo. May mga damo ng tumutubo sa pagitan ng magatisa ng bubong at ang mga batong ilawan sa patio ay puno ng lumot. Nakatagilid ang isang dulong diagwa ng silid ng pari at 2 bintana sa kusinang basag at pinabayaan. Si Padre Miguel ay umalis na 1 taon na ang nakalipas at ang monasteryo ay halos abandonado na. Sinimulang suriin ng team ang kapilya, mga silid, kusina at bodega. Ang kandado sa bodega na ikinabit ni Padre Miguel ay kinakalawang na at madali nang matanggal kahit walang susi. Sa lubang bodega, natagpuan ang 8 kahon ng gamit ni Padre Mateo at 3 kahon ng gamit ni Aling Cecilia, lahat ay nababalot ng alikabok. Binuksan ng team ang bawat kahon at sinuri ang ngalaman, mga banal na kasulatan, dokumento, lumang larawan at liham na lahat ay inilagay sa mga evidence bag. Sa isang kahon ni Padre Mateo, natakpuan ang isang kopya ng petisyon laban sa development na isinumite sa munisipyo. Sa gilid ng petisyon, may isang sulat kamay na tala na tila isinulat mismo ni Padre Mateo. Kailangang suriin ang orihinal na titulong lupa. Ihambing sa mga dokumento ng opisina. Matagal na tinitigan ni Detective Cruz ang tala na iyon. Ang pinakamahalagang sandali ng pagsisiyasat ay dumating sa kusina. Sa isang sulok, may 6 na tapayan na nakahanay. Sa loop ngang maito, may mga tuyong bakas ng bagong at sili. Habang sinusuri ng isang miyembro ng team ang sahig sa ilalim ng mga tapayan, napansin niyang ang isang tila sa ilalim ng pinakadulong tapayan ay may bahagyang ibang kulay. Nang itaas niya ang tile, may isang mababaw na espasyo sa ilalim at naroon ang isang dilaw na sobre na nakabalot sa plastik kasama ang 2 saket ng silica gel. Ang sobre ay dobleng selyado upang maprotektahan mula sa halumigmig at walang anumang nakasulat sa labas. Si Detective Cruz mismo ang nagbukas ng sobre gamit ang guwantes. Sa loob, may 3 bagay. Ang una ay 5 pahina ng kopya ng titulo ng 50 ektaryang lupain ng monasteryo. 3 sa mga pahina ay may bilog na iginuhit gamit ang pulang ballpen. Ang mga bahaging may bilog ay tumutukoy sa paglilipat ng pagmamay-ari at may tala sa gilid na nagsasabing ang petsa at selyo ay iba sa orihinal. Ang pangalawa ay isang maliit na USB drive na may puting tape. Ang pangatlo ay 2 pahina na sulat kamay na tala ni Aling Cecilia. Sa unang pahina nakasulat, sinabi na kapitan kay Padre na ibenta ang lupa. Kung hindi, may masamang mangyayari. Sa pangalawang pahina, nagpadala ng pera si G. Tan ng Sierra Deft kay kapitan. Ni-record ko ang usapan nila. Sa ibaba, may petsa. Ang petsa ay 5 araw bago mawala sina Padre Mateo at Aling Cecilia.
Agad na ipinasa ni Detective Cruz ang USB sa Digital Forensics Team kay Misu Santos. Si Misu Santos ay isang eksperto sa digital forensics na kilala sa kanyang kakayahang mag-recover ng data mula sa mga sirang storage device. Dahil ang USB ay salyado kasama ng silica gel sa loob ng 7 taon, halos wala itong pisikal na pinsala nang ikonekta ni Ms. Santos ang USB sa isang computer na kumpirmang may 3 audio file dito. Ang una ay 3 minuto at 42 segundo ang aba at naglalaman ng usapan ng 2 lalaki. Sinasabi ng isang lalaki na bilisan ang pag-ayos ng mga dokumento ng lupa habang ang isa ay sumasagot na ayaw pa ring pumayang ng pari. Ang pangalawa ay 2 minuto at 18 segundo kung saan pinag-usapan ng parehong nga lalaki ang tungkol sa halaga. Ang pangatlo ay 1 minuto at 53 segundo kung saan sinasabi ng isang lalaki na kailangan nilang asikasuhin ang 2 tao sa anumang paraan. Ang mga audio ay tila kuha mula sa isang kalapit na cellphone habang nag-usap sa telepono at bagamat may ingay, malinaw pa rin ang usapan. Ipinadala ni Detective Cruz ang mga file sa NBI para sa voice analysis upang matukoy kung sino ang mga nagsasalita. Inaasahang abutin ng 1 buwan ang proseso at kailangan nila ng sample ng boses ni Kapitan Armando at ng presidente ng Sierra Development. Upang makuha ang boses ni Kapitan Armando, kinuha ni Detective Cruz ang ma-recording ng mga pulong sa barangay at mga reklamo sa munisipyo. Ang boses ng presidente ng Sierra Development ay nakuha mula sa mga promotional video ng kumpanya at mga panayam sa lokal na TV. 10 araw ang inabot para makolekta ang masample at naisumite ang request sa NBI noong unang bahagi ng Setyembre. Samantala, sinimulang subaybayan ni Detective Cruz ang mga ari-arian ni Kapitan Armando. Ang mga ari-ariang nakapangalan sa kanya ay 1 bahay at 3 ektaryang lupang sakahan lamang at tila walang kakaiba. Ngunit isang account na nakapangalan sa kapatid ng kanyang asawa ang nakakuha ng pansin ni Detective Cruz. Sa account na iyon, may 3 deposito na may kabuwang 10 milyong piso sa pagitan ng Setyembre at Nobyembre 2000. At ang nagdeposito ay isang subsidiary ng Sierra Development. Sa loob ng 2 taon, P4, 6 million ang na-withdraw bilang cash. Karamihan ay mula sa ATM ng isang bangko sa bayan. Ang mga withdrawal ay ginawa sa pagitan ng 6:00 at 7:00 ang mga umaga, mga oras na kakaunti ang tao sa paligid ng ATM. Hiniling ni Detective Cruz ang mga CCTV footage mula sa mapanahong iyon, ngunit ang 7 taong video ay matagal nang nabura. Unang bahagi ng Oktubre, dumating ang paunang resulta ng voice analysis mula sa NBI. Ang boses ng isa sa 2 lalaki sa mga audio file ay may 95.7% match sa voice sample ni Kapitan Armando. Ang boses ng isa pa ay may mataas na pagkakatulad sa boses ng presidente ng Sierra Development. Ngunit dahil sa ingay, kailangan pa ng karagdagang pagsusuri para sa pinal na kumpirmasyon. Ibinahagi ni Detective Cruz ang mga resultang ito sa team at lahat ning mata ay napako sa pangalan ni Kapitan Armando sa whiteboard. Sa parehong panahon, dumalaw si Isabel sa opisina ng Special Investigation Team. Tinanong niya si Detective Cruz tungkol sa natakpuan sa ilalim ng tapayan. Ngunit sinabi ni Detective Cruz na hindi pa siya maaring magbigay ng detalye habang nagpapatuloy ang investigasyon. Tumango si Isabel at tumadyo, en gunito minto siya sa pinto. Nang hindi lumilingon, sinabi niya, itinagong ng nanay ko ang sobrenayon para may makakita. Hindi sumagot si Detective Cruz at pinyanud lamang ang likuran ni Isabel habang binubuksan niya ang pinto at lumalabas sa pasilyo. Sa ilalim ng ilaw ng fluorescent, humaba ang kanyang anino at unti-unting nawala
ang tunog ng kanyang mayabak. Bumalik si Detective Cruz sa kanyang opisina at tumayo sa harap ng whiteboard. Nakasulat dun ang 3 pulang bilog, ang pangalan ni Kapitan Armando at ang petsa ng Statute of Limitations. Sa ilalim nito, nagsulat siyang mabagong salita, natitirang panahon, humigit kumulang 8 taon, nakuha na ebidensya. Sobremula sa tapayan, USB audio, bank account na di nakapangalan. Hindi pa nakukuha. Direktang ebidensya na nagugnay sa krimen. Gumuhit siya ng isang makapal na linya sa ilalim nito at matagal na tinitigan ang blankong espasyo. Ang USB audio at ang bank account ay hindi sapat para arestuhin si Kapitan Armando sa kasong pagpatay. Ang motibo at mga pangyayari ay unti-unting lumilinaw, ngunit ang pisikal na ebidensya na si Kapitan Armando mismo ang pumatay sa dalawa ay wala pa sa kamay ni Detective Cruz. Ang orasan sa dingding ay nagpapakita ng 11:00 ng gabi at si Detective Cruz na lang ang naiwan sa maliwanag na opisina. Ang pulang letra na petsa na Statute of Limitations ay malinaw na kumikinang sa ilalim ng ilo. Sumandal siya sa kanyang upuan, tumingala sa kisame, at maya-maya'y muling kinuha ang unang pahina ng talaan ng investigasyon. Ang kanyang mga mata ay matagal na nakatitig sa mga salitang isinulat ng pulisya 7 taon na ang nakalipas. Posibleng umalis ng kusa. Nobyembre 2017, isang umagang may hamok. Inilalatag ni Detective Cruz ang Direksyon Nege. Investigasyon sa isang pulong Nege team. Ang sulat kamay na tala, USB audio at bank account ay sumusuporta sa motibo ni Kapitan Armando, ngunit kulang pa rin ito para mapatunayan ang pagpatay sa korte. Kailangan nila ng isang saksi o pisikal na ebidensya na magpapatunay na si Kapitan Armando ay nasa monasteryo nung gabing iyon. Nagpasya si Detective Cruz na muling kausapin isa-isa ang mataong nabanggit sa lumang talaan ng investigasyon. Ang una niyang pinuntahan ay si Aling Nena, ang dating kusinera. Pagkatapos umalis sa monasteryo, nagtatrabaho siya bilang katulong sa isang maliit na karinderya sa kalapit na bayan. Nang puntahan siya ni Detective Cruz, nahuhugas siya ng mga plato sa kusina. Nang tanungin siya tungkol sa ugong ng makina noong gabing iyon 7 taon na ang nakalipas, huminto ang kanyang kamay. Nakayuko siya at matagal na hindi nagsalita. Hindi siya minadali ni Detective Cruz. Tanging ang tuno ng tumutulong tubig mula sa gripo ang pumuno sa katahimikan sa pagitan nila. Sa wakas, nagsalita si Aling Nena. Sinabi niya na noong bandang 11:00 gabi, malinaw siyang nakarinig ng tunog ng kuliklik. Ang tunog ay nakmula sa dansa likod ng monasteryo, isang beses na pakyat at isang beses na pababa. Ang tunog pababa ay mas mabigat kaysa paakyat, na parang may kargang mabigat. Nang tanungin kung bakit hindi niya ito sinabi 7 taon na ang nakalipas, napayuko siya. Sinabi niyang binago niya ang kanyang pahayag dahil natakot siya sa nga mata ni Kapitan Armando. Nakatingin daw ito sa kanya mula sa ilalim ng media agwa at sa sandaling nakita niya ang matang iyon, hindi na siya nakapagsalita. Isinulat ni Detective Cruz ang kanyang pahayag at nanginginig ang kamay ni Aling Nena habang pumipirma. Ang pangalawang pinuntahan ni Detective Cruz ay si Mang Lito, ang technician ng CCTV. Matapos ang inspeksyon sa monasteryong Payapa, 7 taon na ang nakalipas, nawala na siya na parang bula. Natunton ng team na umalis siya sa Rizal at nagtayo ng isang electronics repair shop sa isang maliit na bayan sa Laguna sa ilalim ng ibang pangalan. Nang puntahan siya ni Detective Cruz, nakaupo si Mang Lito sa likod ng counter. Biglang nanigas ang kanyang mukha nang makita si Detective Cruz at akmang tatayo ngunit napaupo ulit. Umupo si Detective Cruz sa tapat niya at tinanong tungkol sa putol na kuryente ng kamera sa monasteryo ng Payapa. Noong una,
Sinabi niyang hindi niya naalala, ngunit nang ilabas ni Detective Cruz ang inspection report na nagsasabing bali ang takip ng koneksyon, nagsimulang mag-alinlangan ang kanyang mamata. Pagkatapos ng mahabang pag-aalinlangan, inamin niyang sinadya ang pagputol ng kuryente. Malinaw daw ang mabakas na tinanggal at muling ikinabit ang power cable at hindi kailanman mababali ang takip sa isang simpleng brownout. Nang tanungin kung bakit hindi niya ito isinulat sa report, namutla siya. Sinabi niyang bago niya isulat ang report, nakatanggap siyang isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Lalaki daw ang tumawag at sinabing isulat niya na brownout lang at kung iba ang isusulat niya, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Dahil sa takot, umalis siya sa Rizal at hindi na kailanman bumalik sa kanyang bayan sa loob ng 7 taon. Kinuha ni Detective Cruz ang kanyang pahayag at hiniling na isailalim siya sa Witness Protection Program. Ang pangatlong tao ay hindi kailanman natakpuan ni Detective Cruz sa mga lumang talaan. Ito ay si Mang Celso, isang 60 taong gulang na nag-aalaga ng pukyutan mga 200 metro mula sa monasteryo. Hindi siya kasama sa mga unang tinanong ng pulisya. Habang muling kinakausap ang mga residente, nalaman ng team na sinabi ni Mang Celso sa isang barberya na noong gabing iyon narinig niya ang kanyang aso na galit na tumatahol kasabay ng isang kakaibang ingay mula sa direksyon ng monasteryo. Nang puntahan ni Detective Cruz ang kanyang bee-farm, nag-ayos si Mang Celso ng magabahay pukyutan. Sinabi niyang bandang 11:00 ng gabi, nagsimulang tumahol ng sunod-sunod ang kanyang aso. Ang direksyon ng tahol ay papunta sa daan paakyat ng monasteryo. At halos kasabay nito, narinig niya ang ugong ng kuliglig mula sa itaas. Karaniwan daw tumatahol ang aso kapag may mga ligaw na hayop, ngunit kakaiba ang tunog ng kuliglig. Walang sinuman sa baryo ang nagmamaneho ng kuliglig sa gitna ng malamig na gabi. Itinala ni Detective Cruz ang kanyang pahayag at ginuhitan ang pagkakatugma nito sa oras na sinabi ni Aling Nena. Enero 2008, hinanap ni Detective Cruz ang pinakamahalagang saksi batay sa mga talaan at testimonya. Malaki ang posibilidad na may nakakita mismo sa kuliglig ni Kapitan Armando. Nakuha ng team ang listahan ng taong nagtrabaho para kay Kapitan Armando 7 taon na ang nakalipas at isang pangalan ang nakakuha ng pansin ni Detective Cruz, Mang Delfin. Si Mang Delfin ay isang mekaniko ng makinaryang pansaka na noong 2000. Siya ang nakayos ng magamit at kuliglig ni Kapitan Armando. Umalis siya sa baryo at nagtatrabaho nasa isang repair shop sa kalapit na bayan. Nang puntahan siya ng team, nag-ayos siya ng isang makina ng kuliglig. Nang tanungin siya ni Detective Cruz tungkol sa gabi ng Disyembre 3, 2000, nabitawan ni Mang Delfin ang kanyang liabe. Hindi niya ito pinulot at matagal na tinitigan si Detective Cruz. Namumula ang kanyang mata at nagsimulang manginig ang kanyang labi. Sinabi niyang bandang 10:30 ngang gabi, tinawagan siya ni Kapitan Armando. Inutusan siya nitong ihanda ang isang kuliglig sa daanan sa likod ng kanyang bahay. Sinunod niya ito at ipinarada ang kuliglig sa pasukan ng daan. Nang paalis na siya, lumabas si Kapitan Armando mula sa likod ng bahay, sumakay sa kuliglig at umakyat sa bundok nang hindi binubuksan ang ilaw. Hindi niya nakita ang pagbabalik ni Kapitan Armando, ngunit kinabukasan, nakita niyang nakaparada na ito sa kamalig. Napansin din niyang mas maraming putik ang nasa kargahan ng kuliglig kaysa karaniwan at may isang malaking trapal na nakatupi sa isang gilid. Isinulat ni Detective Cruz ang kanyang detalyadong pahayag at pumirma si Mang Delfin sa lahat ng 3 pahina. Pagbalik sa opisina,
Isinulat ni Detective Cruz ang pangalan ni Mang Delfin sa whiteboard at minarkahan ito bilang pangunahing saksi. Ang kanyang pahayag ay tumugma sa oras na sinabi nina Aling Nena at Mang Celso at ito ang direktang ebidensya na si Kapitan Armando ay umakyat sa direksyon ng monasteryo gamit ang kuliglig noong gabing iyon. Sinimulang pag-aralan ni Detective Cruz ang paghiling ng arrest warrant para kay Kapitan Armando. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap 12 araw matapos pumirma si Mang Delfin. Huling bahagi nga, Enero 2008, tumawag si Mang Delfin sa team. Sinabi niyang binabawi niya ang kanyang naunang pahayag. Totoo na ipinarada niya ang kuliklik, ngunit hindi niya personal na nakita si Kapitan Armando na sumakay dito. Madilim daw ang gabi at hindi niya makilala ang mukhang tao, baka nakamali lang siya ng alaala. Agad na pinuntahan muli ni Detective Cruz si Mang Delfin. Hindi siya matingnan sa mata ni Mang Delfin at umiwas ito habang inuulit ang parehong nga salita. Napansin ni Detective Cruz na iba na ang pananamit ni Mang Delfin. Bago ang suot niyang jacket at may isang bagong electric fan sa isang sulok ng shop na wala dun dati. Sinuri ni Detective Cruz ang mga transaksyong pinansyal ni Mang Delfin at natuklasang 10 araw bago nito may paid 80,000 na cash deposit sa kanyang bank account. Hindi kilala ang nagdeposito. Tanging ang record na idineposito, ito bilang cash sa isang bangko sa bayan ang naroon. Sa parehong araw, isang bagong kontrata na paupa ang ginawa para sa maliit na hardware store na pinapatakbo nga anak ni Mang Delfin at may idinagdag na kondisyon na libre na ang deposito. Ang may-aring gusali kung saan naroon ang hardware e bayaw ni Kapitan Armando. Iniulat ni Detective Cruz ang pagbawi ng pahayag ni Mang Delfin sa isang pulong. Naging mabigat ang mukha ng mamiyembro at isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Dahil sa pagbawi ng pangunahing saksi, kinailangan nilang ipagpaliban ang pahiling ng arrest warrant. Ipinabatid ng piskalya na mahihirapang makakuha ng warrant gamit lamang ang mga kasalukuyang ebidensya. Ang 95.7% match sa voice analysis ay isang malakas na circumstantial evidence, ngunit kailangan pang karagdagang pagsusuri sa mga maingay na bahagi upang maging direktang ebidensya sa korte. Ang matransaksyon sa bank account ay maring maging ebidensya na korupsyon sa lupa, ngunit kulang ang direktang ugnayan nito sa pagpatay. Muling natigil ang investigasyon. Nung gabing iyon, magisang naiwan si Detective Cruz sa opisina at tumayo sa harap ng whiteboard. Nakasulat dun ang 3 pulang bilog, ang mga pangalan nina Kapitan Armando at Mang Delfin at ang petsa ng Statute of Limitations. Tinitigan niya ang petsang nakasulat sa ibabang kanan, Disyembre 3, 2015. Mula Enero 2008, ang natitirang panahon ay 7 taon at 11 buwan. Tila mahaba pa, ngunit kung mananatiling tikom ang bibig ng pangunahing saksi at walang pisikal na ebidensya, walang saysay ang panahong iyon. Kinuha ni Detective Cruz ang isang panulat at isinulat ang 2 salita sa isang blankong espasyo sa whiteboard. Bota, kuliglik, ginuhitan niya ang 2 salita. Isinara ang panulat at tumingin sa dilim sa labas. Ang ilaw ng fluorescent ay nagpahaba sa kanyang anino sa ibabaw ng whiteboard. Taglagas ng 2015, 3 buwan na lang bago mapaso ang kaso, 7 taon na ang lumipas. Mula nang bawiin ni Mang Delfin ang kanyang pahayag noong 2008, ang investigasyon ay nanatiling tahimik at ang Special Investigation Team ay ilang beses nang binuwag at binuo muli, halos hindi na umuusad. Si Detective Cruz ay na-promote na bilang hepe, ngunit ang file na kaso na monasteryo na payapa ay hindi kailanman umalis sa kanyang drawer. Tuwing sasapit ang Disyembre 8, tinitingnan niya ang petsa sa whiteboard at pinapanood ang pagbawas ng mga natitirang taon.
Noong Setyembre 2015, nang 3 buwan na lang ang natitira, nagsumite si Hepe Cruz ng isang report sa PNP headquarters na humihiling ng muling pagbubukas ng Special Investigation Team. Sa report, nakasulat sa makapal na letra ang salitang hindi pa nakukuhang pisikal na ebidensya, bota at kuliglig. Ang hindi binitawan ni Hepe Cruz sa loob ng 7 taon ay ang mga bota ni Kapitan Armando. Ang masample ng lupa na kinuha mula sa ilalim ng imbakan noong Hunyo 2007 ay naglalaman ng isang kakaibang sangkap. Ayon sa geological analysis ng NBI, ang lupa ay may mataas na porsyento ng diatomaceous earth, isang uri ng fossilized algae. Ang ganitong uri ng lupa ay matatakpuan lamang sa paligid ng imbakan malapit sa monasteryo ng Payapa sa buong Rizal. Matagal nang iniisip ni Hepe Cruz na posibleng kumapit ang lupang ito sa mga bota na suot ni Kapitan Armando noong gabing iyon. Ngunit para makumpiska ang mabota, kailangan nilang search warrant at para dun, kailangan ng matibay na ebidensya ng pagkakasala. Dahil sa binawing pahayag ni Mang Delfin at mga hindi direktang ebidensya, hindi sila makakakuhang warrant kaya't itinago ni Hepe Cruz ang alas na ito sa loob ng 7 taon. Noong Setyembre 2015, isang hindi inaasahang tao ang nakpabago ng lahat. Ang dating sekretarya ng presidente ng Sierra Development, si Geng Santos, ay tumawag sa Special Investigation Team. Si Geng Santos ay nasa unang bahagi ng kanyang 40 years at 3 taon nang umalis sa kumpanya. Sinabi niyang mayroon siyang mga kinopyang dokumento mula sa kahadayero ng kumpanya at handa siyang isumite ito. Nakipagkita si Hepe Cruz kay Geng Santos sa isang coffee shop sa Maynila. Inilagay ni Geng Santos ang isang brown na sobre sa mesa at sa loob nito ay 12 kopya ng Internal Fund Transfer Request ng Sierra Development. Malinaw na nakasaad sa mga dokumento na ang pondo ay para sa pagbiling lupain ng Monasteryong Payapa at ang pangalan ng kapatid ng asawa ni Kapitan Armando ay nakasulat bilang tatanggap. Sinabi ni Geng Santos na personal na inaprubahan ng presidente ng Sierra Development ang mga transfer at ilang beses niyang narinig sa telepono na sinasabi nito kay Kapitan Armando na asikasuhin na ang problema sa monasteryo. Kinuha ni Hepe Cruz ang pahayag ni Geng Santos at nag-apply ng search and seizure warrant para sa Sierra Development upang ikumpara ang mga kopya sa orihinal na dokumento. Nang makuha ang mga dokumento ni Geng Santos, nagbago ang sitwasyon. Sinuri ng piskalya ang mga fund transfer request, ang mga lumang bank transaction, ang USB audio, at ang sulat kamay na tala. Ang maebidensya laban kay Kapitan Armando ay sapat na ngayon upang makakuhang search warrant at agad na hiniling ni Hepe Cruz ang warrant para sa bahay ni Kapitan Armando. Oktubre 8, 2015, inilabas ang search warrant. Madaling araw ng Oktubre 9, dumating ang 6 na miyembro ng team sa bahay ni Kapitan Armando. Nanonood siyang telebisyon sa sala at nang ipakitang team ang warrant, sandaling nanigas ang kanyang mukha, ngunit bumalik din sa dati niyang walang emosyong ekspresyon. Tumayo siya sa bakuran, nakahalukip-kip at pinanood ang pagsisiyasat ng team, hindi man lang gumalaw ang gilid ng kanyang labi. Sinuring ng team ang masilid, bodega at kamalig. Sa pinakailalim ng aparador, natakpuan ang mga bundle ng cash na nakakahalaga ng P320,000. Sa kamali, may isang kuliglig, ngunit kinakalawang na ito pagkatapos ng 15 taon at mahirap ng masuri. Ngunit iba ang hinahanap ni Hepe Cruz. Sinimulan niyang suriin isa-isa ang mga estante sa loob ng kamali. Puno ito ng makagamitang pansaka, sako ng pataba, at lumang gamit, lahat ay nababalot ng makapal na alikabok. Sa pinakailalim na estante, sa ilalim ng 2 sakong pataba, nakita ni Hepe Cruz ang isang pares ng itim na botang goma. Luma na ang bota at may mabita na, ngunit kitang-kita pa rin ang tuyong putik na nakabara sa maukang suwelas. Gamit ang guwantes, kinuha ni Hepe Cruz ang mga bota at sinuri ang ilalim.
Sa pagitan ng mga ukan ng suwelas, may matigas na kulay abong putik at sapat ang dami nito para sa pagsusuri. Isinilit niya ang mabota sa isang evidence bag at agad na ipinadala sa NBI. 3 linggo ang inabot ng pagsusuri. Sa loob ng 3 linggong iyon, 2 beses sa isang araw kung tumawag si Hepe Cruz sa NBI para sa update at puno ng tensyon ang kanilang opisina. Oktubre 30, 2015, dumating resulta mula sa NBI. Ang sample ng lupa na kinuha mula sa suwelas ng bota nang suriin sa ilalim ng isang electron microscope ay nakpakita ng 97.3% match sa sample na kinuha mula sa ilalim ng imbakan ng tubig. Nakasaad sa report na ang composition ng diatomaceous earth na ito ay unique sa lugar na iyon sa buong Rizal at napakaliit ng posibilidad na matakpuan ito sa ibang lugar. Matapos basahin ang report, sumandal si Hepe Cruz sa kanyang upuan at tumingala sa kisame. Ang pisikal na ebidensya na 7 taon niyang hinintay ay nasa kamay na niya sa wakas. Samantala, may isa pang tagumpay na dala si Miss Santos mula sa Digital Forensics Team. Sa lubang 8 taon, itinago niya ang recording device ng CCTV ng Monasteryo ng Payapa at paulit-ulit na sinubukang i-recover ang data. Gamit ang pinakabagong recovery algorithm na nakuha noong 2015, na-recover niya ang humigit kumulang 11 minutong video mula sa 4 na oras at kalahating patid. Malabo ang kalidad NG video, ngunit malinaw ang nilalaman. Ang unang bahagi ay kuha noong 11:08 gabi, kung saan makikita ang isang lalaking umaakyat sa mga batong hagdan ng monasteryo. Nakasuot siya ng madilim na jacket at itim na botang goma at may hawak na mahabang kasangkapan. Ang pangalawang bahagi ay kuha noong 11:31 gabi, kung saan bumababa ang parehong lalaki. Sa likod niya, makikita ang isang malaking kargang natatakpan ng trapal sa kargahan ng kuliglik. Hindi niya pinaandar ang makina, bakus ay dahan-dahang bumaba gamit ang dalistis. Ang tindi at poglokad no lalaki ay katulad ni Kapitan Armando at ang hugis ng mabuta ay kapareho nga nakumpiska sa kamali. Ibinigay ni Ms. Santos ang na-recover na video kay Hepe Cruz na pinyanu dito ng 3 beses bago ipatawag ang buong team. Nobyembre 5, 2015, hiniling ni Hepe Cruz ang arrest warrant para kay Kapitan Armando. Ang maebidensyang kalakip ay umabot sa 287 na pahina, kasama rito ang lahat ng nakalap nila. Nobyembre 6, inilaba ang arrest warrant. Alas 6 ng umaga ng Nobyembre 7, pinalibutan ng 8 miyembro ng team ang bahay ni Kapitan Armando. Si Hepe Cruz mismo ang kumatok at binuksan ni Kapitan Armando ang pinto na nakapantulog. Nang ipakita ni Hepe Cruz ang arrest warrant, napako ang tingin ni Kapitan Armando sa kanyang pangalan. Walang mababakas na ekspresyon sa kanyang mukha, tanging ang bahagyang paggalaw ng kanyang labi. Lumabas siya sa bakuran na nakatsinelas at habang pinoposasan, lumingon siya sa direksyon ni Kamalik. Pinapanood siyang kanyang asawa mula sa bintana, maputla ang mukha. Habang paalis ang sasakyan ng pulis, 2 matandang naglalakat ang huminto at pinanood sila. Sa interrogation room, sa unang 2 araw, itinanggi ni Kapitan Armando ang lahat ng paratang. Ginamit daw niya ang mabuta sa pagsasaka at dahil napunta siya sa imbakan, natural lang na may putik ito. Itinanggi niyang siya ang nasa video at sinabing hindi iyon ang kanyang boses sa audio. Isa-isang inilatak ni Hepe Cruz ang maebidensya sa harap niya, ang mga kopya ng titulo, sulat kamay na tala, fund transfer, bank records, voice analysis, soil analysis, at mga larawan mula sa na-recover na video. Ang huling inilagay ni Hepe Cruz sa mesa ay ang makatabing larawan ng pinalaking imahe ng mga bota mula sa video at ang mga botang nakumpiska na may kalakip na resulta mula sa NBI na nagsasabing pareho ang pattern ng suwelas. Tinitigan ni Kapitan Armando ang larawan at matagal na hindi nagsalita. Tanging ang tunong ng orasan ang maririnig
Nagsimulang manginig ang kanyang kanang daliri at isang butil ng pawis ang tumulo sa kanyang noo. Yumuko siya at pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita. Inamin ni Kapitan Armando na noong gabi ng Disyembre 2, 2000, minaneho niya ang kuliglig paakyat sa monasteryo ng Payapa. Pinagpapalo niya sina Padre Mateo at Aling Cecilianang, isang matigas na bagay hanggang mawalan sila ng malay, binalot sa trapal at isinakay sa kuliglig. Sa isang bakanteng lote malapit sa imbakan, ibinuhos niya ang semento na inihanda na niya sa dalawang hulmahan kasama ang mga katawan at inihulog ang mga ito sa tubig. Bumalik siya sa monasteryo, muling isinaksak ang CCTV, ipinarada ang kuliglig sa kamalik at natulog. Nang tanungin kung bakit, sinabi niyang ayaw talagang pumayak ni Padre Mateo sa pagbebenta ng lupa at nalaman niyang nakipon ng ebidensya si Aling Cecilia. Hanggat buhay sila, hindi niya makukuha ang 50 ektarya at wala na siyang paraan para isauli ang paunang bayad. Isinulat ni Hepe Cruz ang kanyang pagamin at pumirma si Kapitan Armando sa lahat ng 11 pahina. Sinampahan siya ng kasong murder at pagtatago ng bangkay. Ang presidente ng Sierra Development ay kinasuhan ng bribery. Ang asawa ni Kapitan Armando ay kinasuhan din bilang kasabwat. Ang makapitbahay na nagbigay na alibi ay inimbestigahan para sa perjury. 28 araw na lang ang natitira bago mapaso ang kaso. Nobyembre 10, 2015, ginanap ang unang paglilitis. Maga pa lang, puno ng tao ang labas ng korte. 28 residente mula sa baryo ang dumating sakay ng isang inarkilang bus. 7 pari ang umakyat sa hagdan ng korte na nakaabito. Si Dr. Reyes, ang kaibigan ni Padre Mateo, ay may dalang larawan ng medalyon ng pari sa kanyang bulsa at nakita si Isabel sa lobby. Nakasuot si Isabel ng itim na coat at hawak sa kaliwang kamay ang pulseras na jade ng kanyang ina. Ang pulseras ay natakpuan kasamang ng gabuto at matapos linisin ng NBI, ibinalik sa kanya. Mayroon pa ring malabong bakas ng putik dito at hindi niya ito inalis. Makatabing umupo sina Isabel at Dr. Reyes sa unang hilera. Parehong nakatingin sa harap. Pumasok si Kapitan Armando sa korte mula sa sasakyan ng pulis. Nakasuot siya ng kulay abong damit bilanggo at nakaposas ang mga kamay sa harap habang nakayuko. Ibang-iba ang itsura niya kumpara sa isang buwan na ang nakalipas. Kitang-kita ang pamumuting ng kanyang buhok at ang pagumpa ng kanyang mapisngi. Nang umupo siya sa silyang ng akusado, nagbulungan ang mga tao at sinaway sila ng hukom. Hindi niya tiningnan ang mga tao at nanatiling nakatitig sa sahig. Inilatak ng tagausik ang mga ebidensya ayon sa pagkakasunod-sunod mula sa pagkawalan ng 2 noong Disyembre 2000 hanggang sa pag-amin ni Kapitan Armando noong Nobyembre 2015. Ang 15 taong investigasyon ay inilahat sa korte. Ipinakita sa screen ang magapekeng titulo at ang sulat kamay ni Aling Cecilia at natahimik ang lahat. Nang iparinig ang USB audio, bahagyang napakislot si Kapitan Armando. Ang mga salitang kailangan nating asikasuhin, ang dalawang yon ay umalingaw-ngaw sa buong korte at isang eksperto mula sa NBI ang tumestigo na ang boses ay 95.7% tugma sa akusado. Sunod-sunod na ipinakita ang mga ebidensya hanggang sa ipinalabas ang na-recover na video. Nanigas ang hangin sa loop ng korte. Sa nanginginig na screen, isang lalaking nakaitim na bota ang umaakyat sa mga hagdan. Pagkatapos ng 23 minuto, bumababa ang parehong lalaki at sa likod niya, isang kuliglig na may malaking kargang natatakpan ng trapal. Ipinakita ng tagausig ang makatabing larawan ng mabota mula sa video at ang mabotang nakuha. At isang eksperto ang tumestiho na ang paternan suvelas at ang lupa dito ay mahkatuhma. May narinig na hikbi mula sa mga manonod. Kinuwestiyon ng abogado ni Kapitan Armando ang maebidensya, malabo raw ang video
at maaring ang putik sa bota ay mula sa pagsasaka. Ngunit tumawag ang tagausig ng karagdagang saksi mula sa NBE na nagsabing walang bakas ng pamemeke ang USB at ang nga maliliit na butil ng semento na natakpuan sa lupa ng bota ay hindi may papaliwanag ng simpleng pagsasaka. Nanigas ang muka NG Abogado at si Kapitan Armando ay nanatiling nakajuko. Nobyembre 28, ginanap ang huling paglilitis, 5 araw bago mapaso ang kaso. Sinabi ngang tagausig na pinatay ng akusado ang isang paring naglingkod ng 50 taon at isang debotong nag-alay ng lahat para sa lupa. Binigyan ng pagkakataon si Kapitan Armando na magsalita, ngunit nanatili siyang tahimik. Disyembre 1, araw ng hatol, isang araw bago mapaso ang kaso, muling naupo si Isabel sa unang hilera, hawak ang pulseras. Si Dr. Reyes ay katabi niya, hawak ang larawan ng medalyon. Sa likod, nakaupo si Hepe Cruz, nakasibilyan, nagsimulang makbasa ang hukom. Kinilala ng korte na planado ang pagpatay para sa pansariling interes at sa loob ng 15 taon, sinubukan niyang pagtakpan ang lahat. Sinabi ng hukom na ang krimen ay isang matinding paglapastangan sa dignidad ng tao. Hinahatulan si Kapitan Armando ngang habang buhay na pagkabilanggo. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang maiyak. Yumuko si Isabel, hawak ang pulseras at tahimik na nanginginig ang kanyang nga balikat. Pinunasan ni Dr. Reyes ang kanyang nga luha. Si Kapitan Armando ay hindi man lang tumingala. Pagkatapos ngang paglilitis, dahan-dahang bumaba si Isabel sa mga hagdan. Hinangin ang kanyang coat sa ilalim ng hagdan. Huminto siya at kinuha ang isang luma at pudpud na papel mula sa kanyang bulsa, ang missing person report na natanggap niya 15 taon na ang nakalipas. Matagal niya itong tinitigan at isang butil ng luha ang tumulo rito. Hindi na niya ito itinupi. Dinala niya ito sa kanyang dibdib at ipinikit ang mga mata. Isang dilaw na dahon ang nahulog mula sa isang puno at dumapo sa kanyang balikat. Pumunta si Dr. Reyes sa monasteryo ng Payapa. Inalis niya ang alikabok sa lugar kung saan laging nakaupo si Padre Mateo, kinuha ang kampanilya at pinatunog ito. Sa unang pagkataon sa loob ng 15 taon, muling tumunog ang kampana sa monasteryo ng Payapa. Ang presidenteng Sierra Development ay nahatulan ng 5 taong pagkakakulong. Ang asawa ni Kapitan Armando ay nasentensyahan ng 2 taon, suspended. Ang mga nagsinungaling ay pinakmulta. Ang plano para sa resort ay tuluyang kinansela. Kinabukasan ng taksibol, isang maliit na alaala ang itinayo sa patyong monasteryo ng Payapa. Nakaukit dito ang mapangalan nina Padre Mateo at Aling Cecilia at sa ilalim, isang maikling pangungusap. 50 taon silang nabuhay sa bundok na ito at dito ipinagtanggol ang katotohanan. Inilagay ni Isabel ang pulseras na jade sa paanan ng alaala. Si Dr. Reyes naman ay naglagay ni isang maliit na kampanilya sa tabi nito. Nasa bulsa pa rin ni Isabel ang 15 taong missing person report. Inilabas niya ito at dahan-dahang inilagay sa harap ng alaala. Tumadyo siya, inaplos ang malamig na bato at nagsimulang maglakad pababa. Sa huli, ang katotohanang ibinaon sa lupa ay lumitaw dahil sa isang 7 taong taktuyot. Ang pagnanasa ay maaring bumulag sa tao, ngunit gaano man kalalim ibaon ang katotohanan, palagi ito